Alam po ba ninyo sa Bible po, meron pong mga literal at meron mga spiritual. Okay? Pero may mga bagay din na alam nating pwede nating i-apply. Okay? Anytime na wala pong sinasagasaan ng mga verses, na wala pong mga na kumbaga yung parang nako-conflict, no? Tulad po nitong sasabihin ko po sa inyo, maniniwala po ba kayo? Ang rebulto ng Antikristo ay matagal nang naiset up. Okay, fine. Naiset up na ba? Ba't di namin nabalitaan? Ayun. So, maybe we'll ask those questions. Pero kung sabihin ko nakaset up na matagal na. Matagal na po. Ever since nung panahong paniniro, naiset up na po yan. Lalo na naging modern po ang times po natin. Okay. Dahil po, dumami po ang mga bagay na kinahuhumalingan ng mga tao. At ako po ay naniniwala po rito. Ako ay naniniwala na may totoong antikristong darating. Pero it doesn't follow na itong sasabihin ko ay hindi totoo. Dahil kung tutuusin po, ang rebulto ng antikristo ay matagal na pong naiset up sa daigdig. Sino nag-set up? Ang diablo, ang demonyo, na i-set up na po sa pamamaraan ng idolatry. Idolatry. We are under grace, but it doesn't mean na okay tayo sa idolatry. Ang idolatry ngayon, higit kailan pa man ay laganap. Ewan ko kung nabanggit ko na po sa inyo dito, pero meron po akong nabasa sa Facebook. Sabi niya, ay, itong batang ito palalakihin namin, itong gagawin naming idol. See? If you belong to Jesus and you still belong to that system, you better check it out. You better check yourself. Idolatry. Ang espiritu po ng Antikristo ang gumagalaw po dyan. Ngayon, itong mga iniidolong ito, itong mga sinasabi natin na mga involved sa idolatry, especially mga iniidolong yan, nandyan po ang kayabangan sa kanila. Makikita po pag lumalakad parang minsan nang i-snub pa sa mga tao, mga ganyan. Hindi po ganyan ang espiritong nasa Diyos. Si Jesucristo, nung nandito sa lupa at nandito sa mundo, hindi po gumaganyan. Okay? So, if you are not aware and you're just embracing this system we're living in, parang ayos lang lahat, parang okay lang, well, nagkakamali po kayo. Hindi po yan ayos. Ito po ay, anong tawag dito? Dapat i-check sa pamamagitan ng pagbabasa ng Bible. Lagi po natin buklatin ang mga salita ng Panginoong Hesus. Ito lang po ang tanging lunas para tayo po ay lumaya sa mga maling paniwala. Ito lang po ang tanging lunas para tayo po ay lumaya sa mga bagay na akala natin ay tama pero mali po pala. Idolatry, laganap na po. Alam nyo, makinig po kayong mabuti. Minsan, pinagtatawanan natin yung mga nangangaral ng salita ng Diyos. Ito guilty po ako dito. Sa dami minsan ng mga nangangaral, parang minsan dinededman na lang po natin dahil busy tayo sa everyday lives natin. Pero alam nyo, may katotohanan yung sinasabi nila. Of course, they're not under grace, they're under the law. Pero may katotohanan po yung sinasabi nila when it comes doon sa mga tao na nagpupurso ng idolatry at mga nag-a-attract nito. May katotohanan po yon. Okay? Yan ang espiritu ng idolatry. Okay, tignan po natin ngayon ang mangyayari pagdating ng araw na nandito na yung Antichrist. Alamin natin, the Holy Bible itself will stately clear that sa atin. Tignan natin. Siyempre sa Revelation chapter 13, ito ang tinatawag na ika-13 kapitulo. O, tignan nyo yan Inuubo kasi ako, sorry. So they worship the dragon who gave authority to the beast, and they worship the beast, saying, who is like the beast? Who is able to make war with him? Makinig po mabuti. They worship the dragon. Sino bang matandang dragon sa Biblia? Usap tayo. Who is the old dragon in the Bible? Si Satanas. Si Satan. Satan is the oldest form, or should I say, liar.
He's a liar. Yan po, nakalagay na po sa Bible. Ano pang gusto nyo katibayan? Si Satanas po yan. Lahat. Papasamba niya yung mga tao. Sasamba yung mga tao. Pero si Satanas po yan na. Demonyo. Diablo. Amen? If you're a Christian, you're out of that system. And you don't like to be involved in that system. Basahin pa natin. Okay? Oh. Ito naman ang gagawin ng false prophet. Oh, ito. Ano naman ang kaugnayan ng false prophet dito? Aba, ito yung nag-a-attract doon sa mga tao. Siyempre futuristic po ito sa Antichrist eh. Wala na po tayo that time. Na-raptured na po tayo. Okay. Bongga, na-rapture na tayo. Bongga yon. Okay. Tingnan niyo rito. Oh, yan. Ito yung sa false prophet ha. Ito yung sa false prophet yan. Itong gagawin ng false prophet naman, he performs great signs so that he even make fire come down from heaven on the earth in the sight of men. So meron pong gagawin na malaking pandideceive ang Diablo. Remember, Diablo pa rin ang gumagawa ng mga yan. Ha? May nag-text. Mamaya na yan. Okay, Diablo pa rin po ang gumagawa ng mga yan. Bakit naman po? Dahil ang Diablo gusto niyang kunin lahat ng pagsamba. Amen? Siyempre, if you are not aware with the system of this world we live in today, madali pong magoyo ang mga tao. Madali po tayo ma-deceive. Para, okay lang. Okay lang. It's not okay. Of course, it's not okay. It's the work of the devil. It's the work of Beelzebub. Sino ba si Beelzebub? Yan. Beelzebul ba? Beelzebub. Pangalan ko Beelzebul yata. Beelzebub. Yan ang pangalan ng Diablo nung panahon ng mga Hebreo. Na? Nung nabuhay si Jesus dito sa lupa, ano na yan ang tawag nila sa Satanas? Beelzebub. Yan. Tingnan nyo. Makinig ha. Ay, magbasa pala tayo. Ano ba yan? He was granted power to give breath to the image of the beast. Ayan ang talagang pakita yung mukha kong nyek. Ayun. Yan ang yan ang peak ng kumbaga ng career ng Antikristo. Oh, may career bongga. Oh, he was granted power to give breath to the image of the beast, that the image of the beast should both speak and cause as many as would not worship the image of the beast to be killed. Akalain mo rebulto gagalaw? Abay, mamamangha mga tao. Remember, high-tech na po tayo ngayon. Pwede kang gumawa ng mga kung ano-ano dyan, yung parang ipo-form mo dyan sa taas. Naka-form. Oh. Pagkatapos, gagalaw. High-tech na po tayo ngayon. Pag gumalaw yan, napagalaw yan, parang totoong-totoo. Parang AI siguro kung something. E di, magwo-worship ang mga tao. O, kanino naman napupunta yung worship na yun? Kay Taning. Kay Satanas po. Oh. Ano ba yan? E dito na pala tayo. Ito, makinig. He causes all, both small and great, rich and poor, free and slave, to receive a mark on their right hand or on their foreheads. Ayan. Kaya naman po pala matatatakan sila ng mark of the beast dahil sobra ang pagsamba nila. Una, paghanga lang po yan ha. Nag-umpisa ang Antikristo lumabas, inangaan siya. Later on, sinamba na siya. O, ganyan din po yung ginagawa ngayon sa mga celebrities. Hahangaan muna, hanga. Sinasamba na. Hindi nila nalalaman may sistema na pong ganyan ngayon. Buo na ang sistema ng Antikristo. Abay, tandaan po niya. Kulang na lang ma-reveal siya. Bakit hindi pa siya nare-reveal? Dahil nandito pa tayo ang mga believers. Totoo ang mga sinasabi kong ito. Okay? Ito po ay may katipayan po sa Biblia. So, ito pa. Pagtatapos, ay aray ko, nalaglag yung telepono ko. Here is wisdom. Let him who has understanding calculate the number of the beast, for it is the number of a man. His number is 666. Mga kaibigan, inaaniyahan ko na po kayong umalis sa sistema ng idolatry. Nasa grace po tayo, opo. Hindi masamang humanga sa mga celebrities, pero yung idolatry, yan ang ibang level. Alamin nyo, nandiyan na ba kayo? Or wala? Are you in or out? Iwanan ko na po sa inyong question na yan. Mabuti at nandiyan si Lord Jesus. Mahal tayo.